Kanina ko pa ho tatlo ho dito kaklase ko. Dalawa pala. Baka sabihin na naman puro mga kaklase, kamag-anak, ano naman. Ano. Pero si Chito Cruz ho, tsaka si Andy Barra, kaklase ko. Si Jerry Esquivel po, kabatch namin. Dahil siya po honor section. No? Kami po semi-honors lang eh. Okay. Kanina ko pa po tinitingnan yung ating administrator na luwa, na hindi natin masasabing masaya. Kanina ko pa po tinatanong, baka napansin nyo, kinakausap ko nila, bakit ka ako malungkot ka? Ang daming water district mo ang maayos ang problema nitong proyektong to, pero malungkot ka. Siguro ikakasal na yung kanyang anak, kaya ganyan. Dahil kaya wala talagang dahilan. Pero bago ako magsimula sa ating talumpating formal, gusto ko lang humasabi kay Manong Willie na talaga kinagagala ko na nandito ako itong araw na to. Alam po nyo, nung kasama kami sa Kongreso ni Manong Willie, nagkataon na siya po ang presidente ng tinatawag na Central Luzon Caucus. No, yung mga kongresistang miyembro o bahagi ng Central Luzon o Gitnang Luzon. At ako naman po ang chairman. Dumating ko punto, ako po yung nag-oposisyon at sinabi ko po kay Manong Willie, baka mahirapan tayo makipagtrabaho sa Malacanang kung ako pa chairman ng grupo, wala naman ako problema yung magbitiw dito sa tungkulin to. At siya po, sinabi sa akin, bagamat meron rin naman siguro penalty yun. Sabi niya, hindi, kaya manatili ka dyan. Yun ang usapan ng buong grupo. Kaya doon po, nakita natin mula noong umpisa, talaga naman po maayos kausap si Manong Willie. At itong araw pong to, no, alam nyo, kadalasan pag nakikita kami, parating usapan ng tubig ang issue. No? Binabaha, sobrang tubig, kulang ang tubig, delikado ang gat na dam kung magka-earthquake. Parang halos lahat hindi naman lahat, mga 95% yata na pinag-usapan namin tungkol sa tubig. At itong proyektong ito, maraming tutugunan doon sa lahat ng hinarap niya. Kaya bago pa ako bumaba sa pwesto, at least masasabi ko, Manong Willie, kung mabawasan ang buhok nyo, tulad ko, palagay ko naman po hindi na ho dahilan ang tubig. Kaya, congratulations po sa inyo. Ngayon, parang tag team si Manong Willie at saka si Joel Villanueva. Pag nandito ako, si Manong Willie ang bahala. Pag nandun sa Maynila, si Joel naman nagpapaalala may kulang sa Bulacan. Okay. Dito na po tayo sa formal na bahagi natin, talumpati. Batid po natin kung gaano kahalaga ang tubig. Ito ay likas yamang bukal ng buhay. Kaya naman, simula pa lang na ating termino, agad nating tinutukan ang mabuti pangangasiwa nito. Ang masaklap po, nung ating dinatnan, tila natuyot sa serbisyo ang sektor na ito dahil sa kapabayaan ng nakaraan. Ang dinatnan nating sistema, watak-watak, kanya-kanya, bara-bara. Isipin po ninyo, isang sektor lang ang tubig. Pero nangangasiwa po nito ay 30 ahensya naghahati sa pamamahala nito. Sobra-sobra na nga ang bilang na ito, kapos na kapos pa ang kanilang serbisyo. Kaya't kinukulang pa rin ng supply na malinis sa tubig sa kalakang bansa. Tuloy po, imbis na dumaloy ang benepisyo sa sambayanan, naiipit ito at ilan lang ang nakikinabang. Medyo may sore throat pa rin tayo. Agad nga po nating tinugunan ito, itinalaga natin si Secretary Babe Singson bilang ating water czar. Binuo niya ang isang interagency committee on the water sector na isinakatuparan ang tinatawag nating Integrated Water Resources Management Policy. Ang layo nito, tukuyin ang kabuuang pangangailangan sa tubig upang maging wasto at episyente ang paggagamit natin dito. At dahil binubuklod natin ang dating hiwa-hiwalay ng mga ahensya, naging isa na rin ang kumpas at direksyon ng ating mga hakbang para paunlarin ang sektor na ito. Sa araw pong ito, nasaksayan natin ang isa na namang patunay sa inisyatiba nating masagad ang benepisyo sa ating mga boss. Ang paglagda sa mga kontrata ng Metropolitan Water Works and Sewerage System para sa Bulacan Bulk Water Supply Project. Ito po ang ika-12 public-private partnership project na na-award sa ilalim ng ating administrasyon at ang kauna-unahan namang awarded PPP project sa ating water sector. Layon po ng 24.4 bilyong pisong proyektong ito na makapaghatid ng malinis na tubig sa 22 water districts at 21 munisipalidad at 3 lungsod dito sa inyo po sa Bulacan. Baka naman dapat sabihin ko, dito po sa atin sa Bulacan, dahil dito po nagmula yung kuwang ko sa Malolos. No? Magsusupply ito ng tinatayang 388 milyong litro ng tubig kada araw mula sa Angat Dam. Ang bilang na makikinabang dito, tinataya po sa 3 milyong residente ng Bulacan.
Bukod naman po sa pagtugon sa pangangailangan sa tubig ng inyong probinsya, makakatulong din ang proyekto ito sa kalusugan ng mga boss nating Bulakenyo. Dahil mas malawak na ang saklaw ng serbisyo ng MWSS, babawasan na natin ang paggamit ng tubig mula sa deep well at ground aquifers na ayon po sa pag-aaral ng National Water Resources Board ay nakokontamina na raw ho ng tubig dagat. Ito pong Bulacan Bulk Water Supply Project ay bahagi lamang tinatawag nating Water Security Legacy Program ng MWSS. Layunin ng programang itong tugunan ang suliranin ng mga infrastrukturang patubig at distribusyon ng tubig. Kung maalala po ninyo, noong taong 2012, nakompleto na natin ang Angat Water Utilization and Aqueduct Improvement Project Phase 2. Nito namang Hulyo ng taong 2015, ini-inspeksyon natin ang isasagawang rehabilitasyon sa Angat Dam and Dike. Sa ngayon, ongoing din ang bidding para sa Angat Water Transmission Improvement Project at malapit na rin nating umpisahan ang bidding para sa Kaliwa Dam. Napakalaga nga pong masiguro natin na maayos na supply ng tubig sa bansa, lalo't pat pinaghahanda na tinutugunan natin sa kasalukuyan ang banta ng El Nino. Makakaasa po kayo, ginagawa ng inyong gobyerno ang lahat upang magtuloy-tuloy ang serbisyo ng tubig para sa ating mamamayan. Siyempre, kumpiyansi tayong maisakatuparan ang ating magagandang programa dahil sa makatuwang natin sa agenda ng malawakang reforma. Mapalad nga po tayo at mayroon tayong kabalikat na tulad ni MWSS Administrator Jerry Esquivel, 10 na kanyang mga tapat na kasamahan. Kita ninyo naman po, anumang putik ang ibato sa kanya, buong loob niyang hinaharap dahil batid niyang nasa panig siya ng tama at makatwiran. Bilang lingkod bayan, talagang malinaw sa kanyang obligasyong kailangan niyang tuparin at ang serbisyong nararapat niyang ihatid sa ating mga boss. Kaya kay Administrator Jerry Esquivel, maraming salamat sa iyong sigasig at profesionalismo. Ngayon din po, taus-puso tayo nagpapasalamat sa bawat ahensya at organisasyon mula sa pribado at pampublikang sektor na nakikipagkapit kamay o kapit-bisig para makamit natin ang tagumpay para sa proyekto ito. Talaga naman pong pinatutunayan ninyo sa daang matuwid, hindi lang patak-patak ang ambagan ng bawat isa. Buhos-buhos ang tulungan at suporta ng lahat upang makamit natin ang kolektibo nating mitiin para sa sambayan ng Pilipino. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa puntong to, gusto ko lang bigyan ng pansin ang mga ginagawa po ng ating buting kaibigan si Mr. Ramon Ang. No? Alam po nyo, may mga question kunyari sa kuryente sa Mindanao at hindi ko na ho papasukan yung detalye kung bakit hindi ganun kadali ilutasyon. Pero maiiwan po natin na di hamak napakaganda ng sitwasyon sa Mindanao kaysa sa ating pong dinatnan. Ngayon po, kaya may pangangailangan ng Pilipino, makumpanyang sa pangunguna po ni Mr. Ang, tinulungan tayo. Binago na nila binabago na yung tinatawag na modelo sa ating kuryente na kailangan munang naibenta na lahat ng ipoproduce na kuryente bago itayo yung planta. Siya po may mga tinatayo ng electrical power plants na sasama doon sa competitive bidding para maibenta yung kanilang produkto. In short, imbis na pakita muna yung kinukulang na, tinutugunan na niya pati yung kakailanganin natin sa hinaharap. Yung pong bidding doon sa Calax na expressway, no? Halos doble yung kanilang bid. Yung bid po, yung premium na tinatawag, napunta siyempre sa Kaban ng Bayan. Bagamat natalo ho siya doon sa second round ng bidding, hindi naman ho nagtampo sa atin, pero naitama yung presyo para sa sambayan ng Pilipino. Pati ho itong tubig. Yung transmission, Jerry, kung tama tanda ko, yung pinakabago doon sa tunnels, 1960? 1962? 60. Yung pinakaluma po doon sa transmission tunnels, 1932 po. Yun po yung taon na napanganak ang tatay ko. Tapos, yung 62 ang pinakabago. 68. Yung 68 naman po, halos doon kami napanganak ng aking mga kaklase. No? Ngayon, pwede naman hindi natin inintindihan, bahala na ipapalit sa akin, di ba? Baka naman sabihin ko, ang daming pinamana sa akin problema. Baka naman yung susunod sa akin, maging boring ang buhay kung wala siyang problema. No? Ipasa ko na rin sa kanya. Pero ang punto uno, no? Maghanap tayo ng ating kagamitan na kung 1968, no? 32, 15, parang 50 taon na ho halos na ginagamit, na nagagamit pa na maayos. Siyempre, may wear and tear na tinatawag.
delikado na ho yan. Ito ba na yung kondisyon? Sa puto nito, lahat ng ginagawa natin sa kasalukuyan, manigurado na ipapalit sa atin bawas nga ho ang problema. Dahil paniniwala po natin, yung problema hindi tinutugunan ngayon, na ipapasa sa susunod, tuloy ang pahirap sa kapwa natin Pilipino. At hindi tama yun. Hindi dapat ganun ang gagawin ng gobyernong binigyan ng poder ng sambayanan. So, hayaan ninyo lang pong idiin ko, bilang ama ng bayan, tungkulin kong itaguyod ang makakabuti sa mas nakakarami parati. Ang tutok natin, hindi pagpapapogi, hindi sa pagpapanatili sa sarili sa pwesto, kundi sa pagtugon sa tunay na pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi lang ngayon, kundi maging sa mga susunod pang henerasyon. Ano mang reaksyon, gaano mang katindi ang mga batikos na matatanggap natin sa mahihirap na desisyon, buong globe natin tinutupad ang sinumpaan nating tungkuling magsilbi ng tapat sa ating mga boss, ang sambayan ng Pilipino. Palapit na nga po na palapit ang sangandaan na muling haharapin ng bayan sa pagpipili ng mga bagong pinuno ng ating bansa. Ang tanong, tutuloy ba tayo sa pagbagtas sa daang matuwid o kakabig pabalik sa masalimut na sitwasyong ating dinatnan? Nakita natin ang resulta ng kalakarang baluktot, unahan at kanya-kanya. Gayun din, saksi tayo sa positibong bunga ng sistemang tuwid, tulungan at may malasakit sa isa't isa. Buo naman po ang tiwala ko, batid ng Pilipino ang tamang direksyong nararapat tahakin ng ating bansa. Pilipino pa rin ang magdadala sa katuparan ng kolektibong pangarap nating para sa mas maunlad at mas maginhawang Pilipinas. Magandang araw po, maraming salamat po sa inyo lahat.